Mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Jan Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for today ay nasa Kawikaan chapter 4 verse 23 to 27. Higit sa lahat, ingatan mo ang iyong isipan, sapagkat kung ano ang iyong iniisip, iyon din ang magiging buhay mo. Huwag kang magsalita ng kasinungalingan at walang kabuluhan. Ituon mo ang iyong paningin sa mga bagay na mabuti. Pag-isipan mong mabuti ang iyong mga gagawin upang magtagumpay ka. Mamuhay ka sa katuwiran at layuan mo ang kasamaan. Ang turo ng Biblia tungkol sa kasalanan ay nagsimula sa hardin, kung saan nilabag ni Adan ang pagbabawal ng Diyos na kumain ng bunga ng ipinagbabawal na puno. Doon, matuklasan natin na bago ang pagkahulog ng tao, ang kasalanan ay umiral sa anyo ng mapanuksong ahas na si Satanas. Ngunit habang nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay na mabuti, kasama na ang mga nahulog na anghel, hindi may iwasang makamit natin ang soberanya, omniscience at incompetence ng Diyos tungkol sa pinagmulan ng kasalanan. Ang balanseng turo ng Biblia ay magpapakita na ang Diyos hindi ang may akda ng may kasalanan. Dahil sa kanyang kabanalan, ang Diyos ay walang anuman kasalanan o kasamaan na kanyang sarili. Itinuturo ng maingat ang pagninilay sa Biblia na ninais ng Diyos sa magkasala sa paraang nanatili siyang sakdal sa moral. Hindi kailanman ang Diyos ang pangunahin, kundi ang pangalawang dahilan lamang ng kasalanan ng tao. Agpangratangka na gawing makatuwiran ang kahulugan ng kasalanan ay palaging sumasaad sa likas sa kawalan ng katuwiran ng kasalanan. Gayunpaman, sa krus ni Jesucristo kung saan nais ng Diyos na ang kanyang anak ay ibigay sa kamatayan sa pamamagitan ng mga kamay ng mga nagkasalang makasalanan, natuklasan natin na ang pinakamahusay na sagot sa mga tanong tungkol sa pinagmulan ng kasalanan sa pinakamataas sa biyaya ng Diyos na lumalawalhati sa Kanya sa pagtubos sa mga makasalanan. Ang pagtatakda ng mga hangganan ay isang paraan ng pangangalaga sa sarili. Nakatutulong itong lumikha ng malinaw na alituntunin, panuntunan, limitasyon, kung paano mo gustong tratuhin. Ipinapaalam nila sa iba kung ano ang tama at hindi katanggap-tanggap. Kinagalang nito ang ating mga pangangailangan at kagustuhan upang madama natin na ikinagalang at ligtas tayo. Bilang mga estudyante, nakakatulong din ang mga hangganan upang maiwasan ang pagka-burnout, stress at pagkakabalisa. Makakatulong din itong maiwasan ang mga pinansyal at emotional na pasanin. Pinahihintulutan tayo ng mga ito na tukuyin at linawin ang mga aspeto ng ating pagkakakilanlan tulad ng ating mga halaga, prioridad, prinsipyo at pangangailangan. Ang pagtatakda ng mga limitasyon ay nagpapahiwatig ng pagiging malinaw tungkol sa ating posisyon sa isang partikular na bagay. Ang hiwalay sa panggigipit ng mga kasamahan o kahit na inaasahan ang pagkakaroon ng ibang opinyon ng iba. Pinag-uusapan ng mga hangganan ang tungkol sa pagprotekta sa kung ano ang presyo natin sa ating sarili at kung ano ang kumakatawan sa atin. Ang mga ito ay pinag-aaralan bilang bahagi ng panlipunan at kolektibong pagkakakilanlan. Naiiba natin ang ating sarili mula sa iba sa pamamagitan ng pagguhit sa pamantayan ng ating mga grupo at komunidad, na lumilikha ng pakiramdam ng ibinahaging pag-aari sa loob ng ating mga grupo. Ang proseso ng panloob na pagkakakilanlan na ito ay kinikilala ng mga tagalabas bilang isang kolektibong pagkakakilanlan. Sa parehong paraan, ikinuguhit natin ang mga limitasyon ng ating mga personal na paniniwala, etika at pamantayan sa iba na may layuning kilalanin at tanggapin. Pinag-uusapan nila ang ating pakiramdam sa sarili at kung ano ang kailangan nating pahalagahan sa iba. Ang mga negatibong kaisipan ay maaaring mag-ambag sa mga problema tulad ng panlipunang pagkabalisa, depression, stress at mababang pagpapahalaga sa sarili. Ang susi sa pagbabago ng iyong mga negatibong kaisipan ay upang maunawaan kung ano ang iyong iniisip ngayon
Pagkatapos ay gumamit ng mga diskarte upang baguhin ang mga kaisipang ito o gawing mas kaunti ang epekto nito. Madalas nakakatulong ang therapy para sa pagbabago ng mga negatibong kaisipan, ngunit maaari mo ring matutunan kung paano baguhin ang iyong mga pattern ng pag-iisip ng mag-isa. Tinatalakay ito ang ilan sa mga hakbang na maaari mong gawin upang baguhin ang iyong mga negatibong kaisipan. Ang pag-iisip na ay may mga ugat sa pagmumuni-muni. Ito ay ang pagsasanay ng pag-aalis ng iyong sarili mula sa iyong mga iniisip at emosyon at tignan ang mga ito bilang isang tagamasid sa labas. Ang pagsasanay sa pag-iisip ay makakatulong sa iyong maging mas mamalayan sa iyong pag-iisip at bumuo ng higit na kamalayan sa sarili. Itinakda ng mindfulness na baguhin ang iyong kaugnayan sa iyong mga iniisip. Subukang tingnan ang iyong mga iniisip at nararamdaman bilang mga bagay na lumulutang sa lampas mo na maaari mong ihinto at pagmasdan o hayaang dumaan sa iyo. Hindi ka nila kontrolado. Ang layunin ng pag-iisip ay upang makontrol ang iyong mga emosyonal na reaksyon sa mga sitwasyon sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa bahagi ng pag-iisip ng iyong utak na pumalit. Napag-isipan na ang pagsasanay ng pag-iisip ay maaaring mapadali ang kakayahang gumamit ng mga kaisipan ng mas adaptive. Mas magandang magtakda ng mga hangganan sa iyong mga pagkakaibigan at pag-iibigan sa pamamagitan ng pananatili sa iyong relasyon sa Diyos na pinakasagrado. Sa iyong mga relasyon, malinaw na makipag-usap kung anong uri ng wika at pag-uugali ang itinuturing na wala sa hangganan para sa iyong sarili at sa iba. Maaari kang may pag-uusap sa isang lalaki, halimbawa na hindi ka magiging pisikal na matalik sa sinuman hanggat hindi ka kasal. Maaari itong hilingin sa isang kasintahan na hihinto ang paghihikayat sa iyo na makipag-ugnay sa isang tao. Ang pagkulong sa iyong mga relasyon ay sa mga spiritual na lugar na pangkaligtasan ay hahadlang sa iyo na payagan ang iba na sakupin ang mga lugar ng iyong puso na nakalaan para sa Diyos lamang. Magtakda rin ng hangganan sa iyong pagkatao sa pamamagitan ng pangako at parangalan ang Diyos sa lahat ng iyong inisip, sinasabi at ginagawa. Ang makadiyos sa katangian ay nagsisimula sa paglinang ng makadiyos na pag-iisip buhay sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Pagninilay-nilay dito at pagsasabuhay nito sa ating pang-araw-araw na buhay. Walang puwang sa ating mga bibig ang karumihan, kalokohan at bastos na biro, dahil ang ating buhay ay karugtong ng ating patotoo tungkol kay Kristo. Hinahangad nating ipaalam ang kabutihan ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul Jan Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.